Si Fabio Norberte Jr. ay mag-isa na lamang tinataguyod yung kanyang anak dahil yung misis niya ay wala na. Yes, sir. Magandang hapon po, Ma'am Nancy. Magandang hapon po. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po, Ma'am Nancy. Kilala ho ba ng kapatid nyo itong suspect? Hindi po. Ayun, bugbog sarado. Buti nga, itong suspect si Jeffrey Katakutan. Sakay niya lang po yan, sir. Sakay lang. Tapos yung kanyang pakay ay agawin o nakawin yung motor. Yes po. Yun po yung nakita sa CCTV cam. Ilan pong anak na naiwan ni Sir Fabio? Isa lang po yung anak niya lalaki. 3 taong yun lang po. Okay, nakaburol ba ngayon? Yung biktima po si Fabio, opo, nakaburol. Okay. Sige po, magpapadala po ako ng staff dyan po sa Burol para po magpaabot ng Yes, tulong. sir. Si Wayne Jacinto, General Manager ng Movit. Ito pong si Mr. Norberte Jr. ay rider po ninyo sa Movit. Ano pong tulong ang maibibigay po ng Movit sa kanya? Sa amin po kasi, pag mga ganyan, may insurance naman po yan. Tutulungan po namin i-process yan. Pati po yung assistant na kinakailangan nila, ipagbibigay din po namin yan. Pakatunayan po, kayo yung team nag-mobilize na para makapunta rin po sa Burol at Okay. sa makapagpaabot ng tulong. Magkano po yung insurance policy? Aabot po ng ng 500,000. Yan po ba ay maibibigay agad-agad? Ano po yan, ipaprocess mo na yung claim, hindi po maibibigay agad. Ganun pa man, ang Movit naman po handang nakaalalay sa kanila. Sa katunayan, meron din po kaming ibibigay na amount na kabantay din kung magkano makukuha nila. Ayun. Oo. Ang galing naman ng Movit. 500,000 yung makukuha niya sa insurance. Tatapatan niyo po yun. So, 1 million all in all makukuha po ng kamag-anak Opo. ng biktima. Magaling Opo. kayo dyan sa Movit. Very good, very good. Nakasakay po yung suspect, bumaba yung suspect, bumunot ng ice pick at Oh, sinaksak sa tagiliran, kanang tagiliran, itong biktima. Na si Walang Fabio. dahilan. Wala po, pero... walang At kabog-kabog. ayan po, hinabol pa po ng suspect at nakatakbo po yung biktima at kinuha po yung motor. Ayan, may sumisita na po na ibang taong bayan. Aba dito sa kayo ng suspect. motibo is Motor natin. nakawin yung motor. Tama Na po, sinaksak sir. yung rider. Yes, sir. Ayan po. Humihingi po ng tulong. Okay. Yung pong narinig ko na sinabi niyo po, na pag po talaga sa kalooban ko magpasalamat dahil ang gusto po namin yung buhay ng kapatid ko. Kahit wala kami pera. Hindi po pera ang kapatid na buhay ng kapatid ko. Dahil siya may iwanan na anak. Sa hirap po ng buhay ngayon. Hindi po namin alam kung paano namin kaya lang yung suporta na panggatas, diaper, pang araw-araw ng bata. Pagtutulong-tulong na po namin yan na hindi naman po wala na po kasi kami mga trabaho magkakapatid. Nasa 45, 40, sa 50 lang po kasi ganun. Colonel Goforth, itong suspect na si Jeffrey Katakutan, marami na palang biktima to. Nasaan po itong suspect? Nasa custody niya na po ninyo? Senator, nasa custody po ng Malabon City Police Station po. Nung in-inquest po nila ito sa kaso ng robbery hold-up ay in-inquest din po natin dito sa Caloocan ng robbery with homicide and carnapping po. Dalawa na biktima nito, sir. Yung unang victim niya, taga saan po yun? Yung unang biktima po niya po is yung taga Quezon City po na nangyari po rito sa Caloocan po. Nahuli po siya dito sa Malabon po, sa Longos po. So, na-inquest na po siya. So, nasa kulungan po siya. Baka naman makapagpiansa to at gagawa na naman ng kalokohan. Opo, Senator, ina-assure po natin na hindi ho ito makakapagpiyansa sapagkat no bail po ang recommended po dito sa isinampa po nating kaso po sa kanya dito sa Caloocan po, Senator. Ay, mainam. Salamat naman. Very good. Mr. John Rick Macay, joyrider naman. Magandang hapon po, sir. So, naging biktima rin po kayo nitong si Katakutan, sir? Opo, sir. Dito po siya nanggaling sa Pulihan Silang Cavite po, sumakay sa akin. Okay. Tapos, ganun din po, tulad nangyari kay Sir Fabio, nung Opo. pagbaba niya, anong ginawa po sa inyo?
Bali po, nagpahatid po siya sa akin sa Longos, Malabon. Tapos po, may inikutan pa ho kami doon tapos pag-ikot po namin, tapos nung tinuro niya na sa akin yung bababaan niya po, yun na po, bigla na po akong sinaksak. Oo. Ganon din po yung modus niya. Sinaksak kayo sa likod tapos Opo. tinangay po inyong motor. Sa tagiliran po. Opo. Bali, ang nangyari po nung sinaksak niya po ako, napa-atras po ako. Tapos yun, nung napa-atras po ako, napalayo ako kasi balak niya pa akong anuhin ulit ng saksak, undayan ng saksak, may tama na po ako. Sumigaw na po ako, humingi ako ng tulong sa paligid ho, na yun po, madaming tao naman ang pumunta. Kaya nga lang po, sumakay agad siya ng motor ko, tapos sumarurot na po ng takbo. So naitakas niya po motor niyo, sir? Opo, sir. Nakapagsampa po kayo ng kaso as a result of that? Opo, sir. Dati naisampa ko na po yung kaso. Ang kaso po dito, sir, sa papel ko, itong naisampa kong kaso sa kanya, attempted homicide, robbery, hold up, at saka po yung anti-carnapping 20 sin po. Saan po ninyo isinampa yung kaso? Saan RTC po yan? Sa Malabon po, sir. Malabon. Okay. Colonel, go forth. Okay, aware Yes, din po sir. kayo doon sa Malabon case niya? Yes, Senator. Aware po kami doon sa nangyaring insidente po sa Malabon. Kaya po closely po nakikipag-coordinate po kami sa Malabon and sinight din po natin doon sa ating inquest na at present po is naka-custody po or nakakulong po sa Malabon City Police Station po. Tama po yun, yung Nobel, para hindi na po siya makapambiktima pamuli. Kasi kung yan ay papayagan siya makapag-bail, paglabas niyan, gagawa na naman kalokohan niyan. Sige, good job po sa inyo, Colonel Goforth. Thank you po, sir. Maraming salamat din po, Senator. Sir John, ayan, nahuli na po. Nakita niyo naman po doon sa video, bugbog sarado pa. At Nobel daw po, sir. Po, sir. Yung masakit lang po talaga na pinangyari sa akin, yan, tinanggalan niya po ako ng hanap buhay. Kakalabas lang din po kasi ng misis ko, galing ng anak po sa ospital. Na-recover po yung motor niyo? Hindi po, sir. Hindi po. Wala na po, sir. Okay, sa pagkakaalam niyo po, ikaw at saka si Sir Fabio, ang biktima, dalawa lang. Bali, sir, sir, yung sabi sa akin ng mga pulis, sir, bali, ako yung unang biktima, sir, nung June 4. Tapos po, nung tumawag po ulit sa akin, may nabiktima po ulit siyang isang rider na naka-Aerox na nasakyan niya sa Bulacan. Papunta daw po ulit ng Malabon. Tapos po yung biktimang yun nga po, yun sabi, nalaslasan daw po sa leeg. Tapos po na-identify ko pa po si Jeffrey Katakutan sa lugar nung 12. Kasi nabantaan ko po yung mga kasamahan kong joyride or riders MC taxi na sinabihan ko sila, pinakita ko yung picture, yan, mag-ingat kayo dyan, baka kayo yung mabiktima. Kaya po, naalokan po ulit sila. Tama na. So ibig sabihin, tatlo na pong biktima. Opo. Okay. So nung first time siya makapambiktima, dapat merong sistema sa TNVS na yung ganitong klase mga kliyente, mga kriminal, dapat bina-blacklist. Diba? Bali po, pinost ko po siya agad sa social media, yung picture niya po, nung July 4 din po. Yun, kaya po po yung mga ibang joyride, na natanggihan po nila yung alok ni Jeffrey Katakutan sa Silang Cavite po. Yun, nagsumbong nga po sa akin yung mga kasamahan ko, nag-aalok na naman daw po nung July 12 po. Tapos na picture lang po nila, binigyan nila ako ng picture na nandoon siya sa Silang Cavite, sa Bulihan. Naghahanap na naman ng mabibiktima. Sir, idagdag ko din po pala yung pinaka-modus niya, sir. Opo. Ang style po talaga sa modus niya, sir, lalapit po siya sa rider. Tapos po, sir, magpapanggap po siya na nangangailangan ng tulong. Magpapanggap siya na emergency yung pupuntahan niya. Okay. Yun po. Tapos po, syempre po kami po, tatanungin po namin siya kung may cellphone po siya para po ma-book yung account niya po. Ang problema po, ipapakita niya lang po ang cellphone niya is yung relo po na cellphone. Hindi po siya gumagamit ng apps. So hindi po siya nag-book, parang Hindi po, naghabal lang po. Habal-habal. Okay. So para namamara siya pa rin sa taxi, paparahin lang. Opo, Okay. yung mga nakatambay po, nilalapitan niya. Na kunyari po, may mga nakatambay, lalapit po siya. Tapos sasabihin niya, nangangailangan siya ng tulong, emergency, kailangan niya makapunta, wala na siyang ibang masasakyan. Ganyan. Nung tatanungin namin kung may, may cellphone para ma-scan na lang namin yung booking para po nasa maayos po. Ang problema po, sasabihin niya po, yung cellphone niya po is yung relo lang po, wala siyang touchscreen na cellphone. Bukod dun sa relo niya na cellphone, na smartphone yata yun. Okay. Yun po. So dapat po, huwag kayong tumanggap. Yun yung lesson learned dito. Oo nga Huwag kayong tumanggap sa sino man na lalapit sa inyo, hindi po dumaan sa apps at nagre-request na kung pwede isakay siya at nagbibigay ng kung anong dahilan, huwag sanang patulan. Opo. Yung pagpapanggap niya na emergency na may kailangan siya doon,
Yun po yung pinakamakakaawa mo na lang sa kanya nung time na yun. Eh. Tapos Kaya naisasakay siya ng iba. ang kaigihan po dito, sir, ay hindi na po siya makakalabas. Mabubulok na po siya sa bilangguan. Siyempre, Opo, kayo sir. din po, isa sa mga complainant dyan dahil yung kaso, I'm sure umuusad na yan. Umuusad na din po. Yun lang sir yung pinakamalaking dagok sa akin yan. Katulad niya, simula nung July 4 po, yun po, wala na po akong hanap buhay. Tapos po yung misis ko, bagong panganak pa po. Tumulong naman po sa inyo yung joyride. Wala po sir. Walang binigay na tulang joyride. Hindi na po ako nakapag-report kasi inaasikaso ko yung kaso dyan sa Malabon. Wala po insurance ng inyong motor. Bago po yung motor ko sir, 2026 lang po yun. Installments po. Oh, okay. Wala po insurance yun. Meron naman daw po, kaya lang hindi ko po alam kung pasok eh. Kakausapin ko pa po ulit doon, babalik pa po ako ng kasa. Kasi po 5 buwan pa lang po yung hulog ko doon sa motor na yun. Magkano ba yung motor nyo na natangay sa inyo? Bali po dito sir sa papel na binigay sa akin ng kasa, 83,020 pesos po. 83,000. Sa amount. Sige po, bibilan na lang kita ng bagong motor, sir. Para may hanap buhay ka Salamat na. po sir. Malaking bagay po yun. Walang anuman po, sir. Sige, ganito po. Kausapin niyo na po yung kasa. Tapos para bukas, pupunta po yung staff ko. Bibili na po yung motor para sa iyo. Okay, sir? Sige, Salamat sir. po sir, Senator. Walang anuman po. Maraming salamat po sir. Wala Malaking naman po. bagay po. Sige po, kahit pa paano po, makakatulong naman po yung ipapaabot namin na ayuda para sa inyo. Salamat po, sir, ha? Miss Nancy, tama lang po na mabulok sa bilangguan to kasi 3 na palang biktima at Sir, dapat lang po. Nobel, tama po yung kaso. Sakit na dibdib, nakakadurog ng puso. Yung inaasahan mong may darating papalik kasi meron siyang anak na sa tanong kanya. Ngayon naputol na po lahat yun. Sige po, ako po yung akin pong programang Wanted sa radyo, yung RTIA. Magbibigay po ako ng 500,000 tulong para dun sa bata, sa anak. Mamaya po pupunta po dyan yung staff po ng RTIA para magpaabot pa ng tulong. Okay. At kung ano po po may tutulong namin, wag ko kayo mag-atubili, sabihin po sa aming reporter. Ano po? Mamaya. Yes, sir. Sige po. Sa muli, nakikiramay po kami, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Uy, ano ka ba? Bakit na nandyan? Unang-una po sa lahat, kami po ay taos-pusong nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong kaanak na si Sir Fabio. Sariwa pa yung sakit until now. Kamusta po? Dugon-dugo. Sabog na sabog ang puso ko. Sa nangyari? Basta pag naalala ko lang yun, mas na mapanood ko, kahit ngayon eh, sobrang iyak ko. Pinipigilan ko na lang. Dahil para kila mother, sa niya, sa magulang ko. Sobrang sakit. Sobrang bigat po. Pero andito si Lord sa akin. Andito si Lord ngayon. Sabi nga ni Lord, magpatawad ka. Si Lord nga nagpapatawad eh. Tayo pa kaya. Meron nag-chat sa akin, kakilala mo po ba to, si Fabio Norberte?
Bakit po? Sabi ko. Sa ano po ako? Sa SWAT team. Oh, yes sir. Kakilala ko po si Fabio. Kasi ma'am, meron na-recover po namin yung motor tsaka na ID niya, gamit niya dito sa motor niya. Mayroon siyang sinabi na pinagsasasaksak. And then tuloy-tuloy pa po siya ng kwento. Dead on arrival sa Caloocan Medical Center. Napagano na ako. Na-shock na ako. Ha? Sabi ko, Tito, huwag niyo po muna sabihin kay nanay. Wala pong kasama dito. Wala akong kasama na mag-aalala sa nanay ko. Mamaya niyo na lang po sabihin. Natatakot ako kung ano yung pwedeng nangyari sa nanay ko. Kasi ako po yung umaalalay sa magulang ko. Pinaubaya po sa akin ng ate ko. Dahil nakikita nila malakas ang kalooban ko. Sa totoo lang, mahina rin po yung kalooban ko. As in talagang kailangan ko lakasan dahil alam ko nandiyan si Lord. Ginagabayan niya ako. Para lang marating namin kung talagang totoo yung sinasabi nila doon. Pupunta ako sa Caloocan. Titingnan ko lang ang kapatid ko kung talagang yan na nga talaga yun. Nakita ko doon yung kapatid ko. Pinakita niya sa akin yung pinicturean daw nila. Pagtingin ko, hindi yan. Hindi siya yan. Hindi pa rin ako naniwala hanggat hindi ko siya nakikita doon sa bag. Hanggang dumating po si Tito Javier. Tito, kumusta po? Anong nangyari? Wala na, Nancy. Talagang wala na siya. Doon na po akong magulgol ng iyak. Kahit pigilan ko po noon sa club, nabigla kaming lahat. Di namin alam kung anong gagawin namin. Bakit nangyari yun? Bakit? Bakit? Nagtanong na ako, Lord, bakit ganito? Yun lang yung tanong ko kay Lord, bakit po ganito? Noong nabubuhay pa po itong si Sir Fabio, kamusta siya bilang kapatid? Masasabi ko pong gusto niya talagang andyan kami, ng ate ko. Yun. Puro siya ate. Ate ko nasa Caloocan. Naiiyak lang ako kasi puro ate. Ate, huwag niyo pababayaan yung anak ko. Ate po, pag may sakit yung anak niya. Te, alam niya kasi hindi niya na ako kailangang utusan. Gagawin ko na lahat. Kung ano yung, kasi 4 po yung anak ko. Baby pa lang po yung bata. Kami na po yung naglabas sa hospital. Kasi yung nanay niya nga hindi makapagpadede. Nung panahon na yun, magkagalit kami. Pero pinuntahan niya ako. Wala siyang ibang malapitan na ate. Ate, labas natin si Hana. Nung pumunta kami sa general. Ate, diyan ka lang. Huwag kang aalis dyan. May iaatid akong kaibigan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Basta bantayan mo yan, te. Kasi may kukuha dyan sa bata. Akin yan. Anak ko yan. Lahat po mamimiss namin. Nabanggit niyo po na meron siyang 3 years old na anak. So, ano po yung kalagayan ng bata ngayon? Yung pamangkin ko po na yan, naobserbahan po kasi namin meron siyang sign ng autism. Ano po ba yung gusto niyong mangyari para po dito sa kaso po ni Sir Fabio at sa Ayun nga suspect? po, yung mga naririnig ko na karamihan, dapat siya na lang yung mamatay. Kahit siya na yung mamatay, hindi pa rin mabubuhay ang kapatid namin. Doon na lang siya, sana malungkot siya. Yung maranasan niya yung hirap,
kung ano, paano naghirap yung kapatid ko, sinasaksak niya. Naranasan niya lahat yun. Hindi na siya makakalabas. John, wala man magandang paalaman, John. Lagi mong tatandaan, nandito lang kami. Huwag kang mag-alala, yun lang. Alagaan namin siya hanggang sa abot na aming makakaya, John. Wala na sakit, magpahinga ka na. Mula po kay Senator Raffy Tulfo, again kami po ay taus-pusong nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong anak. Kamusta po? Tuloy kami. Hindi namin alam kung paano namin, parang magsisimula kami or ano, ganun. Kasi nabigla kami sa ganyan na pangyayari. Hindi namin ito naisip na naasa na ganito ang mangyayari sa kanya kasi mabait na tao siya. Kaya hindi namin na ganyan ang pangyayari sa kanya. Tumawag yung anak ko at saka yung kumpare ko na wala na si Junjun. Sabi niya, wala nang buhay yung anak ko. Dahil pala, nag-book siya. Yung taong na-book niya. Yun na pala yung papatay sa kanya. Doon siya binagsak sa Malabon. Sa madilim na lugar. Meron daw nagiinuman doon. 2 tao. Kung sino man yung taong 2 na yun, lubos akong nagpapasalamat kahit paano tulungan nila yung anak ko. Sila yung nagdala sa ospital. Kaya nakarating siya ng ospital. Masakit din na sa akin yung nangyari sa kanya dahil siya bumibiyahe, bakit ginanon, hold up, katas ginawa yung pitaka, bag, at saka yung motor. Pagkatapos sinaksak pa dahil nabalitaan ko na lang sa kanila dahil nandun ako sa ospital. Ayun, alam mo naman na mahal kita na kung mag-alala sa anak mo, hindi namin pinababayaan. Tulong-tulong kami dito, alam mo naman. Pag nagbibiyahe ka, kami naman yung nag-aalaga sa anak ko. Kaya huwag ka mag-alala. Tungkol sa pagkain namin, sa anumang gastusin dito, yung anak-anakan mo, ako na yung magbibigay ng baon. Ma'am Annalisa and kila mother and father po, gaya po ng pinangako po niya kanina doon sa live, is all out po yung kanyang pagtulong po, lalo na sa pag-serve ng justice kay Sir Fabio. At bukod po doon, ito po, pinapaabot po niya yung 500,000 pesos po para po sa naiwang anak ni Sir Fabio. Wala po ako masabi. Kasi para bang kapalit na buhay ng kapatid ko. Ito po. Ayoko po sana kaya na para sa anak na lang po niya. Hindi. Napakabigat. Durog na durog po kami. Durog na durog. Kung nakikita mo lang ikaw na kumitil sa buhay ng kapatid ko. Mamatay ka na din sana. Maghirap ka sa kulungan. Hindi ka makakawala sa kulungan. Sobrang durog na durog. Sobra po. Ayoko po. Dahil sa kamatayan dahil dito po. Wala pong kwenta yung pera. Kung sana buhay
kapatid ko. Kaya po niyang kitain yung ibang tutos sa anak niya kahit hirap na hirap. At sa amin na pamilya niya. Kaya po yun. Our deepest condolences po from Senator Raffy Tulfo, and huwag kayong mag-alala ma'am dahil from time to time nakamonitor po kami sa case nang sa gayon is hindi po makapagpiyansa, hindi po makalabas ng kulungan itong suspect po na pumatay sa inyong kapatid. Walang katumbas na pera itong buhay ni Sir Fabio. Kami nandito para mag-serve ng justice po para sa inyo. Maraming salamat po, Sir Tulfo. Walang katapusang pasasalamat sa inyo para po sa pamangkin namin. Nagpapasalamat kami sa iyo ng lubos. Hindi po matatawaran yung pagtulong niyo sa amin. Hindi po namin kayang bayaran yung pagtulong namin. Nagtulong niyo sa amin. Patnubayan ka na lang po ng Panginoon. Siya na po ang bahala sa iyo na gumanti nang hindi namin makakayang iganti sa inyo. Maraming salamat po.